bakit umiyak si Jesus? Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa ating Usapang Born Again. Ako po ang inyong lingkod sa Panginoon, Brother Dong Galang. At ngayon, isang paksa na naman po ang ating pag-uusapan na galing po sa banal na kasulatan. Pero bago yan, mga ka-worship, ay hinihiling ko po na huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share at mag-comment bago matapos po ang video na ito. Maraming salamat po. At ngayon, dumiretso na po tayo sa ating topic na i-discuss para sa araw na ito. Ang ating pong topic ay bakit umiyak ang ating Panginoon? Bakit umiyak si Jesus? Alam niyo mga kapatid, kukunin lang po natin ang verse na yan sa New Testament, sa sulat ni John. At alam niyo ba, may trivia po ang verse na ito. Ito po ang pinakamaiksing Bible verse na matatagpuan sa kabuuan ng banal na kasulatan. Kaya pag nagkaroon ng quiz, Bible quiz, pag tinanong, what is the shortest verse in the Bible? Ito po ang ating pag-uusapan. Yan po ay walang iba kundi ang John chapter 11 verse 35. Ang nakalagay po dyan ay Jesus wept. Okay? Ang John 11:35 po ay Jesus wept. Okay? At yan po ang tatalakayin ngayon. Umiyak si Jesus sa Tagalog translation. Ang tanong, bakit nga ba umiyak ang ating Panginoong Jesus? Ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak? Ang sagot po ay ang malalim niyang compassion o pakikiramay sa labis na kalungkutan na pinagdadaanan ng magkakapatid. Ito ay walang iba kundi si Martha at saka si Mary. Okay? At sa totoo lang, bagamat sa nagpapakita po sa kwento ang katatagan ni Martha, yun ay dahil nais niyang maging matatag talaga sa harapan ng kanyang nakababatang kapatid na si Mary na labis-labis pong umiiyak sa pagkamatay ni Lazaro. So, hindi nangangahulugan na matatag si Martha ay hindi po niya nararanasan ang labis na kalungkutan. May ganyan pong mga babae, mga kapatid. Yung bang parang matatag lang, nagpapakita ng parang strong-willed personality. Pero pag yan po ay nagkukubli na sa mga lugar na hindi nakikita ng tao, yan po ay umiiyak. Ganyan po yung karakteristik ni Martha. Si Mary po talagang expressive po siya na siya po ay talagang umiiyak. At yun po ang nais ni Martha na ipakita na sa kabila ng pag-iyak ni Mary, si Martha po ay nagpapakita ng katatagan. Pero ang kalungkutan nilang dalawa na nararamdaman ay parehong-pareho. Bakit po? Namatay po si Lazaro. At yon ang atin pong makikita sa kabuuan ng kwento. Kumbaga kung tatanungin niyo ako, saan ba? At paano ba nagsimula ang kwentong ito, Brother Dong? Well, ganito po yan. Kung may mga Bible po kayo, buksan nyo lang po yung buong John chapter 11. Okay? Okay, buksan po natin. I will be reading from NIV translation, mga kapatid. Ang sabi dito, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Now, this Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same who poured the perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sister sent the word to Jesus, Lord, the one you love is sick. And when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. And Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yan po nakalagay. Okay? Pag tinagalog po natin yung verse 1 hanggang 5, ang sabi diyan, at ngayon si Lazaro ay merong lubhang karamdaman.
Si Lazaro ay galing sa Bethany, sa isang village doon, na kasama niya ang kanyang kapatid na si Martha at saka si Mary. Ngayon, itong Mary tinutukoy dito na kapatid ni Lazaro ay siya ring Mary na nagbuhos ng pabangong mamahalin sa ating Panginoon sa kanyang paanan at pinunasan ito ng buhok. Yan po ang nakalagay doon sa verse 2. At saka sa verse 3 po nakalagay, ang magkapatid na Martha at Mary ay nagpahatid ng mensahe upang sabihin, Panginoon, ang iyong kaibigan ay may sakit. Ang naging tugon naman ni Jesus dito ay ganito, well, hindi hahantong sa kamatayan ang karamdamang ito ni Lazaro. Hindi, sapagkat ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at nang sa ganon ang anak ng Diyos, God's Son, ang tinutukoy dito, may be glorified. At sabi dito sa verse 5 na si Jesus, mahal na mahal niya si Martha, mahal na mahal niya si Mary, at mahal na mahal niya rin si Lazaro. So yun yung Tagalog translation ng 1 to 5. So nagsimula ang kwento na si Lazaro po ay may sakit. Nagkataon wala si Jesus doon sa barangay nila. Malayo. Nasa Jordan po si Jesus noong mga oras na yan. Kaya nagpadala po sila ng mensahero. At sinabi ng mga mensahero, Panginoon, si Lazaro po, yung inyo pong kaibigan ay may sakit. At sinabi, hindi hahantong sa kamatayan niya. Ganun po. Hindi hahantong. So nabalabas na panatag naman sila na ordinary sakit lang yan. Or kung may sakit man yan at sa ngayon parang nagkukumbulsyon siya, nagbibigay naman ng word of assurance si Jesus na huwag kayong mag-alala, hindi yan hahantong sa kamatayan. So yun na sinabi. So malamang sa malamang, itong dalawang messenger pong ito ay umuwi na. Bumalik na kay Martha at sa kay Mary. Ngayon, ang sabi dito sa verse 6 po, tuloy-tuloy natin na. Ang sabi dito, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed there for 2 more days. Nag-stay pa si Jesus matapos marinig ang balita na maluba ang karamdaman ni Lazaro. Okay? And then he said to after 2 days, he said to his disciples, okay, let us go back to Judea. But Rabbi, sabi ng mga disciple, a short while ago, the Jews are trying to stone you, and yet you are going back there. Okay? Tagalogin po natin. Okay? Nanatili muna ang Panginoon for 2 more days. And then after 2 more days, sabi niya, balik na tayo sa Judea. Pero merong pagtutol po ang kanyang mga disciples. Sabi niya, Guro, babatuhin ka doon. Pagtatangkaan nila buhay mo, sigurado po ba kayong babalik tayo? Okay? And then, sabi ni Jesus, verse 9 po, sabi niya, are there not 12 hours in the daylight? A man who walks by day will not stumble, for he sees this world's light. Okay? And when he walks by night, that he stumbles, for he has no light. Okay? So lumalabas, sinabi niya, di ba merong 12 araw sa buong pagsikat ng araw at 12 araw naman sa kadiliman ng gabi? Sabi niya, kapag ang tao ay naglalakad sa liwanag, hindi yan magkakaroon ng tisod sapagkat siya ay lumalakad sa liwanag. Okay? Well, anyway, matalinhaga ang sagot ng ating Panginoon dito, pero ang gusto niyang palabasin, makakabalik tayo sapagkat may pagkakataon tayo na bumalik ngayon diyan sa Judea. Okay? At ang sinabi niya rito, okay? Sinabi niya rito sa verse 11, our friend Lazaro has fallen asleep. Sinabi niya yun. Sa Tagalog, yung kaibigan natin si Lazaro ay natutulog na. Okay? At pupunta kasi ako doon. Gigisingon ko siya. So lumalabas mga kapatid, ang sabi ng mga disciple, ay nagpapahinga na pala siya eh. Ay tama-tama yan. Dahil pag siya po ay nagpapahinga, ibig sabihin nito, siya ay makaka-recover. Siya po ay gagaling. Hanggang sa sinabi ni Jesus sa verse 13, or sinabi niya rito na, hindi tulog. Sinabi niya, patay na si Lazaro. So alam ni Jesus na namatay si Lazaro. He rather staying for 2 more days after the messengers have told him that Lazaro was
terribly ill, siya po ay may sakit, and yet he stayed for 2 more days. At pagkatapos, sinabi niya na si Lazaro ay patay na. Siya rin nakakaalam, ang mga disciple hindi, akala mga natutulog lang. Ang verse 15 at saka ang verse 16 ang sabi po dito, "For your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." And then Thomas, called Didymus, said to the rest of the disciples, "Let us all go that we may die with him." Bakit po? Kasi po may death threat ang kanilang rabbi. May death threat po ang ating Panginoon. Sabi niya, pumunta na tayo, bahala na. At kung babatuhin mo si Jesus o pagbabantaan, pagtanggulan na natin. Sama-sama tayo mamatay. Yan po yung pinagmulan ng kwento. Okay? At kung pupuntahan niyo pa yung pinakasimulang simula, kasi nagalit ang mga nagalit ang mga Hudyo kay Jesus at pinagtatangka ng buhay niya. Kaya po siya nagpunta sa Jordan. At yun po, pumunta nga po doon yung mga disciple ay mga messenger ni Martha at saka ni Mary para sabihin man lang na ang iyong pong kaibigan po ay nagdideliryo sa sakit. Nakapagtataka naman, sinabi niya hindi mamamatay. Tapos nakapagtatakang pangalawa, nagtagal pa siya ng 2 araw. Okay? At sinabi niya rito, tara na, natutulog na si Lazaro. Yun pala, patay na pala. Talagang sinadya ng Panginoon na mamatay si Lazaro. Yan po ang kabuuan ng kwento. Ngayon, doon sa pagsisimula ng kwentong dito na meron siyang malubhang sakit, na nasa Jordan si Jesus, ay hindi hahantong sa kamatayan pero nauwi sa kamatayan. Okay? Ang nangyaring ito ay intentional ni Jesus ang lahat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Okay? At talagang intention niya na mamatay si Lazaro. Okay? At nung dumating si Jesus doon kasama mga alagad, alam nyo, 4 na araw na pong patay si Lazaro. Nakalibing na nga siya eh. Okay? Yun nga lang, ang libing niya ay hindi kagaya ng libingan natin na hinuhukay, nilalagay sa ilalim, 6 feet, no? Below the ground, tinatabunan ng lupa. Sila po, ang sistema po ng kanilang paglilibing ay ilalagay po doon sa gilid ng bundok, nabubutasan po yan na parang kuweba at doon po ang ilalagay ng kanyang tomb, tapos tatakpan po yan ng bilog na bato. Okay? Yung rolling stone na tinatawag. Okay? Dumating si Jesus. Okay? At nalaman ni Martha na nandoon na ang Panginoon. Sinalubong siya ni Martha. Ang pangungusap ni Martha ay ganito, "Panginoon, kung nandito lamang po kayo, hindi po sana mamamatay ang kapatid ko." At sumagot naman si Jesus sa kanya, "Mabubuhay ang kapatid mo, Martha." Tapos sumagot si Martha, "Opo, alam ko po, mabubuhay po siya sa resurrection at the last day." Dito po ang talino ni Martha sapagkat alam niya yung mga na-Bible study sa kanya ni Jesus Christ na may nanalaman siya resurrection at ang resurrection ito ay magaganap sa last day at ang lahat ng mga mananampalataya ni Jesus ayon sa turo ni Jesus ay mabubuhay sa resurrection at the last day. Kaya sinagot siya, "Opo, mabubuhay po." Okay? Nagpapakita ng katatagan dito si Martha. Sabi Martha, hindi. Mabubuhay siya ngayon. Ako ang resurrection. Ako ang buhay. Okay? At gagawin ko yan para makakita kayo ng kaluhatian ng Panginoon. Naniniwala ka ba, Martha? Opo, naniniwala. Naniniwala si Martha. Okay? Ang bigat niyan, nakikipag-usap si Martha niyan, pero meron siyang dinadalang kabigatan dahil namatay nga po si Lazaro. Ano ginawa ni Martha? Na pumasok siya sa kwarto, pinuntahan si Mary at sinabi na nandito na ang Panginoon. Nung marinig yun, tumigil siya sa pag-iyak. Kasi pinapatahan siya ng mga yaya, may kasama eh. Nung malaman, tumakbo po. Tumakbo po kung nasan man si Jesus. At nung makita si Jesus, ano eksena? Kung meron pong camera, hindi niya inaka.
Okay? O hindi niya sinampal, o hindi niya parang tinulak, o hindi niya nagalit. Alam niyo ginawa ni Mary? Sa oras na makita niya si Jesus, ang sabi ng Bible, siya po ay nagpatira pa sa harapan ng ating Panginoon. Nagpatira pa. At sinabi niya ganito, Panginoon, kung nandito lang po sana kayo, hindi mamamatay ang kapatid ko. Tapos sabay iyak na yon. Iyak na iyak si Mary. Okay? Kung sa parehong pangungusap na Panginoon, kung nandirito po kayo, hindi sana mamatay ang kapatid ko, nakasagot niya si Jesus kay Martha. Pero pagdating po dito kay Mary, na the same exact wordings, Panginoon, kung nandito lamang po kayo, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. Alam ho ninyo, hindi nakasagot si Jesus. Hindi na siya nakasagot. Unang-una pa paano siya makakasagot, nakapatira pa sa harapan niya si Mary. At pagkatapos, iyak ng iyak. Okay? Pero, nandoon pa rin ang paninikluhod ni Mary sa harapan niya at nadama niya na si Mary po ay hindi nagagalit sa kanya. Ang pagyuko ni Mary sa harapan ng Panginoon ay tanda pa rin ng pagsuko ni Mary sa ating Panginoong Jesus. Nasa kabila ng meron siyang mabigat na pinagdadaanan, namatay yung kapatid. Pero hindi nagbabago ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Na kung tutuusin, sa kwento, alam ni Jesus ang kabuuan sa simula't simula pa lang. Okay? Pero wala kayong makikitang parang panunumbat kay Martha. Di ba? Sabi niya, Panginoon, kung nandito po kayo, hindi mamamatay kapatid ko. Sabi niya, mabuhay kapatid mo. Naniniwala ka ba? Opo, naniniwala po. Nakakapag-usap silang dalawa ni Martha, pero kay Mary wala siyang masabi. Tandaan nyo, ang sabi rito ng Bible, ito yung Mary na magbubuhos ng pabango sa Panginoon, sa kanyang paanan, at ang ipanglilinis niya yung kanyang buhok. At ito rin yung Mary na kung saan nagalit si Martha dahil maraming kaabalahan sa kusina, hindi siya tumutulong dahil si Mary po ay matamang nakikinig sa ating Panginoong Yesus. Kumbaga, ang Mary na ito ay labis ang kanyang pagkaidolo sa ating Panginoon. Kaya ano nangyari? Ang Mary na ito na nagpatira pa sa Panginoon na sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan, na sa kabila ng namatay ang kanyang kapatid, yung pagluhod niya ay simbolo pa rin ng kanyang pagsamba sa ating Panginoon. Paniniwala, pagtitiwala, at pagbibigay ng parangal sa Panginoon na kahit namatay si Lazaro, ni gatiting na galit, wala siyang binibigay sa ating Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit naramdaman ni Jesus ang kanyang konsensya, ang kanyang compassion, ang guilt sa piling niya. Magigil si Jesus dyan. Okay? Masyadong mabigat ang binigay na pagsubok sa mga magkakapatid. Namatay yung kuya, oh. Yung kuya ay best friend. Si Martha, pinagluluto ka, binubuksan ng bahay para at home, welcome ka. Pag upo mo sa sopa, ay pupunta na kagad sa kusina at magluluto ng pagkain. Lalo na yung Mary, makikinig na sa'yo. Sino sa tatlong yan ang walang pananampalataya? Lahat meron. Pero bakit sila may pagsubok? Napatanong ba kayo na gano'n? Bakit sila dumaan sa pagsubok? Bakit sila ang namatayan? Ba't hindi na lang isa sa mga Hudyo tinumba mo? Tutal, di naman naniniwala sa'yo. Diba? Tutal, ang mga Hudyo ng mga ito, tatangkain ka pang batuhin, ihulog sa bangin. Diba?
ang buhay mo ay laging may banta, may death threat, di ba? Sana hinayaan mo na lang silang mamatay. Pero ang namatay po ay ang mga taong tapat, nakikinig, naniniwala, nagtitiwala at sumusunod. Hindi lang sa iyo, kundi pati sa iyong mga salita. Di ba? At nung maramdaman ni Jesus Christ ang lahat ng ito, na sa kabila ng ang gaganda ng ginawa ng magkakapatid, ang isinukli niya ay isang mabigat na suliraning hindi kinakaya, pero pinipilit labanan. Umiyak si Jesus dyan. Umiyak si Jesus. Kumbaga para bang, pasensya na kayo. Nagawa ko lang ito dahil hindi sila naniniwala. At kinakailangan kong pahintulutan ng ganitong pangyayari para nang sa ganon, si Lazaro bubuhayin ko. At pag nakita nilang binuhay ko, maniniwala sila. Kaya lang, yung ganong sitwasyon ang naging collateral damage ay si Lazaro. At ang nagdadalis sa kapighatian ay si Martha at saka si Mary. Kaya nung nakita ni Jesus na umiyak si Mary, hindi na siya nakapagsalita. Para na rin siya binabagabag ng kanyang damdamin dahil alam niya. Alam niya. Imagine balik tayo doon sa episode 1, yung parang first cut ng senaryo. Rabbi, magandang araw po. O ano yun? Kami po'y pinapunta dito ni Martha at saka ni Mary upang ipasabi po sa inyo na si Lazaro po ay may sakit. Ganun ba? O di sige, tara pray tayo. Panginoon, dalangin ko na sa mga oras na to ay gagaling na si Lazaro in Jesus' name. Hindi nag-pray Hindi nag-pray si Jesus. Di ba? Pwede niya ipag-pray. Umuwi na kayo. Bakit? Naipag-pray ko na magaling na yan. Hindi ipinag-pray. Hindi nagbigay ng salita. Nakagaya doon sa centurion, no Lord, I'm not worthy to receive you, but say the word. Jesus never said the word. Hindi siya nagsalita. Nakapagtataka na hindi siya nagbitaw ng isang makapangyarihang salita para gumaling si Lazaro. Ngayon masasagot na, sapagkat ang nais niya ay mamatay, magtagal ng 4 na araw, pati ang araw ng paghimpil ng bangkay sa loob ng libingan ay titiyaking mabaho na, at doon gagawa si Jesus ng napakalaking milagro. Okay? At nung tumigil na si Jesus sa pag-iyak, sabi niya, nasaan yung libingan? Nandun po. Buksan niyo. Natakot si Martha at sabi niya, Panginoon, 4 na araw na mabaho na po yan. Sabi niya, Martha, di ba pinangako ko sa iyo, makakita ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Opo. Buksan niyo. Okay? Tapos, siyempre, patay yun. Maraming tao doon. Tapos, maraming nanonood. Hindi pinasok ni Jesus. Tinawag, Lazaro, lumabas ka dyan. Inutusan po at purihin ng Panginoon at lumabas po si Lazaro. Ang salita ni Jesus, pag ginusto niya, makapangyarihan talaga. Ang isang patay, pag tinawag niya, muling mabubuhay. Okay? So, ang nangyaring ito mga kapatid ay nasaksihan ng mga Hudyo, at ang milagrong ito ang naging hudyat para sila ay maniwala na tunay nga si Jesus ang Mesiyas. Okay? At dito sa kwentong ito, makikita natin na ang layunin
kung bakit pinatakbo ni Jesus ang ganitong pangyayari na mamamatay si Lazaro 4 na araw pero bubuhayin niya, sapagkat lahat sila na nandoon makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Okay? So yun lamang po mga ka-worship. Dito po natin makikita yung mga bagay na magbibigay ng aral sa atin. Ano yung aral, di ba? Na si Lazaro, si Martha at saka si Mary ay mga totoong para kay Jesus Christ yan. Na nakikinig sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at sapat na yun para sila ay maniwala, magtiwala at sumunod. Pero para naman doon sa mga Hudyo na nagtangkang patuhin si Jesus, ihulog siya sa bangin o abangan dahil bantaan ang kanyang buhay, okay? Hindi sila naniniwala. Ngayon, nagpakita si Jesus ng isang himala, saka pa lang sila naniwala. Pero hindi rin nagtagal, okay? Ang mga Hudyong ito, yung miracle na nasaksihan nila, ay naging isa na lang kwento. Dumating pa rin sa sitwasyon na ang paniniwala nila ay dun lang nag-umpisa at dun din nagtatapos. Kasi hindi sila sumunod. Alam po ninyo mga ka-worship, sa ating panahon ngayon, maraming nagkiklaim na Christians. Christians ka? Oh, Christian. Oh, okay. Pagdating sa category of qualifying who is really the real Christians or not. Okay? Huwag mong tatanungin yung salitang, do you believe? Kasi lahat po ng Christian, they believe. They believe. Lahat sila naniniwala. Lahat sila nananampalataya. Pero hindi magtatapos doon. Bakit po? Sapagkat dapat matulad sila kay Martha, kay Mary at saka kay Lazaro. Dahil hindi lang naniniwala, sila ay sumusunod. At kaya sila sumusunod kasi nagtitiwala sila. Kumbaga, ang paniniwala nila ay yung ipinagkatiwala na nila ang buhay nila sa ating Panginoon. Okay? Kaya po mga kapatid, ang akin pong challenge, huwag kang basta maniwala. Sumunod ka. Don't just say you believe. Declare that you believe and you obey. Sapagkat ang talagang totoong mga mananampalataya ng Panginoon ay mga sumusunod sa Panginoon dahil nagtitiwala sila sa Panginoon. Okay? Huwag kayong papadaya na sa panahon ngayon maraming magsasabing mananampalataya din sila, naniniwala din sila. Pero ang atin pong pinaka masidhing sukatan, ikaw ba ay sumusunod? At yun lamang po mga ka-worship, maraming salamat sapagkat dito sa kwentong ito na atin pong natalakay, nakita po natin ang katibayan ng bagay na ba't umiyak si Jesus, sapagkat hindi niya kayang tanggapin yung mabigat na dinaanan ng magkapatid na sila ang nagtaglay ng mabigat na pagsubok para lang maniwala ang mga taong ito
na mamamatay si Lazaro, mabubuhay, at pagkabuhay ni Lazaro, saka pa lang sila maniniwala. Alam mo ninyo mga kapatid, tumulad tayo doon sa tatlong magkakapatid na nakikinig sila kay Jesus at sa kanyang salita, na naniniwala sila kay Jesus at sa kanyang salita, at nagtitiwala sila kay Jesus at sa kanyang salita, at sumusunod sila kay Jesus at sa kanyang salita, at naglilingkod sila kay Jesus at sa kanyang mga salita. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang makinig at sumunod kay Jesus at sa kanyang mga salita. Sa ganitong kapamaraanan, ang milagro at kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng Panginoon at sa kanyang salita ay palagi nilang mararanasan. Kaya paalala po, kung gusto mong laging maranasan ang kapangyarihan at milagro ng Diyos, hindi ka lang basta naniniwala. Sumusunod ka kay Jesus at sa kanyang salita. So, maraming salamat po mga ka-worship sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito. At sa susunod na talakayan po ay ibang paksa na naman ang ating pag-uusapan. Dito lamang yan sa Usapang Born Again. At sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church, ako po ang inyong lingkod, Brother Dong Galang, at nagpapasalamat ako sa inyong pagsama sa akin. Ako po'y pansamantalang magpapaalam at hiling ko sa Diyos na tayo pong lahat ay kanyang pagpalain. Paalam na po. Bye-bye! Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.